Magandang araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang pinakabago at totoo na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako si Arlen Amador. Ako si Russell Ventura. Ito ang E-News, sandigan ng katotohanan. Mga pangunahing kaganapan sa labas at loob ng bansa, ating tuklasin. Nagdiriwang ngayon ang mga Pinoy volleyball fans dahil sa makasaysayan at unang panalo ng Alas Pilipinas sa BIBB Volleyball Men's World Championship. Nasa frontline ng balitang yan, si Alduin Roll Plaza. Unang set pa lamang kontra Egypt, good start na ipinamalas ng Alas Pilipinas sa FIBB Men's Volleyball World Championship. Tuloy-tuloy ang pamatay nilang spikes sa pangunguna ni Brian Bagunas at Leo Orjales. Ngunit muawi ang board number 21 na Egypt sa second set upang maitabla ang laro sa 1-1. Ngunit nagising palalo ang diwa ng ating pambansang kumanan, kaya rumatsada ulit sila sa third set. Pakawala pa ng 7-3 surge si Bagunas at Lloyd patungo sa kasaysayang panalo ng Alas Pilipinas. Kauna-unahang panalo ito ng ating kupunan sa biggest volleyball tournament. Nakascore ng game high 25 points at 2 blocks si Bagunas at naka 21 puntos naman si Orjales. Ito na siguro ang simula para maipakita namin na hindi lang kami pang SEA Games at hindi lang kami pang Asian Games, kundi may ibubuga rin kami sa World Championship. Iniisip ko lang na kailangan kong tulungan ng mga kuya ko. Iniisip ko lagi na kailangan ako ng team. Kailangan ko mag-contribute. Sa ngayon, tabla na ang Pilipinas, Indonesia, Egypt at Iran na may 1-1 record sa group stage. Umabante rin ang Pilipinas sa ika-77 pwesto sa world ranking dahil sa historic win nito sa Egypt. Ako si Alvin Rodbrasa, nagbabalita, E-News. Mahigit 400 proyekto kontra baha sa buong bansa ang kumpirmadong guni-guni lang o ghost project ayon sa DPWH. Pati Supreme Court mag-iimbestiga na kung may anomalyang proyekto ng DPWH sa Hudikatura. May report si Marvin De La Cruz. Luzon, Visayas at Mindanao, kalbaryo ang baha tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Isang malaking kabalintaran, lalo't binabaha rin ang pondo ng mga flood control projects. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, halos 1 trilyong piso ang inilaan para ito mula sa 2023 hanggang 2025. Pero paano hindi babahain ang ilang lugar gayon? Ayon sa DPWH, nasa 421 proyekto ay guni-guni lang. Pinakamarami raw at nasa Luzon pero marami rin sa Visayas at Mindanao. Hindi pa sinabi ng DPWH kung magkano ang halaga ng mga ghost projects. Inisyal na bilang pa lamang yan mula sa 8,000 proyektong binusisi hanggang nitong October 6. Sinumite na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructural o ICI na nag-imbestiga sa mga anomalya at nagbuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga anomalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya. Validated na rin naman tong mga ito Malaking bagay na yun. But it doesn't prevent the general from going. They're looking for personnel para masigurado. Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na kailangan ng tulong lalo't posibleng dawit sa anomalya ang mismong mga taga-DPWH. There are trust issues sa DPWH, so we have to look for independent na validate. Ang kakapanumpa pa lamang na Ombudsman Jesus Crispin Remula. Planong sa mga susunod na linggo makapaghain na nasandigang bayan ng mga kaso laban sa mga sangkot. Tayo sino rito, kahit umabot man sa senador yan o kahit man saan abutin, yan ang gagawin natin. Pati ang Korte Suprema, sisilipin na din ang mga proyekto ng DPWH sa Hudikatura. Marvin De La Cruz, nagbabalita mula sa E-News. Hindi napigilan si Jessica Sanchez na umagulgol matapos manalo sa American Got Talent. Kaya, kagaya sa American Idol, sinuportahan si Jessica ng maraming Pilipino na bumilib sa kanyang kakayahan. Jessica Sanchez! Napigilan ni Jessica Sanchez na humagulgol matapos manalo sa America's Got Talent. Kagaya sa American Idol, sinuportahan si Jessica ng maraming Pilipino na bumilib sa kanyang kakayahan. You know, I prayed before because that's why I actually really do, and I just told myself that this is the finale, and
just give it all I got and don't stress about what gonna happen next. You've already made it this far, and I just think that that peace that I had during the performance really helps me kind of like to show my strength. Pinahanga ni Jessica ang mga judges at ang mga host ng America's Got Talent hindi lamang dahil sa kanyang boses kundi pati sa kanyang determinasyon. Matapos manalo ay may ilang promotions at media activities na tatapusin si Jessica sa Los Angeles bago siya bumalik sa Texas upang paghandaan ang kanyang panganak. RJ, EE News, Hollywood. Muli, ako si Arian Amador, nagbabalita, EE News.